Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na ito pag-usapan natin ang tungkol po sa High Peso. Isa ito sa mga nirekomenda ng ating viewers na gawa natin ng review. And by the way, si High Peso po ay hindi nyo na po siya mahanap sa Play Store. Nagtatago na po siya ngayon sa iba't ibang mga website na nagpo-promote po ng APK. So, bakit po sila umalis? Dati naman ay nasa Play Store po sila. Maaaring ayaw po nilang pakialaman ng kahit sino, kahit lalo na si Securities and Exchange Commission, National Privacy Commission, at iba pang mga government agency na namamahala sa mga lending company. So ngayon po si High Peso ay medyo ilang beses na po akong nakatanggap ng comment at suggestion na gawan na po natin ng review. Si High Peso, by the way, ay isa din po sa mga hindi natin rekomendado. At una kong nakilala si High Peso ay noong 2019 pa. So nawala na po sila. Ngayon ay parang tahimik lang po silang nangunguha ng mga pwedeng uutang sa kanila at siyempre magiging biktima din nila. Bago pa natin ipagpatuloy, inanyayahan ko po ang lahat na i-subscribe ang aming Usapang Loan at Online Lending YouTube channel para po kayo ay palaging updated sa iba't ibang mga reviews namin sa mga online lending apps, mga usaping loan at usaping utang. At kung kayo po ay gustong sumuporta din, pwede kayong magiging member namin. I-click nyo lang po ang join button na makikita nyo po sa aming page, or I mean sa aming YouTube channel home. Guys, ang High Peso ay hindi na natin ngayon matukoy kung rehistrado pa ba sila sa Securities and Exchange Commission dahil po sa mga website na ginagamit nila ay hindi po natin makikita ang pangalan ng Securities and Exchange Commission. So, maraming High Peso app. Mayroong isang High Peso app na ito ay parang platform kung saan nangungulikta ng iba't ibang mga online lending app, and then kapag nag-register kayo sa kanila, automatic po nila kayo i-apply sa lahat ng mga online lending app na affiliated po nila. Pero dito si High Peso ay sa tatlong factors na tinitingnan natin sa pag-review ng online lending app, si High Peso sa factor number 1 po ay X po siya dito. Kaya mag-ingat po tayo dahil wala na, umalis na po siguro si High Peso sa Securities and Exchange Commission. Kasi isa sa mga requirements ni SEC ay dapat yung pangalan ni SEC at yung registration number, certificate of authority na allowed po silang magpapautang ay dapat nandoon palagi sa kanilang app. Dito sa mga ginawang website ni High Peso ngayon ay hindi na natin ito makikita. Wala pong bakas or wala po tayong mababasa na pangalan ni Securities and Exchange Commission, wala din pong registration number, at mas lalong hindi din hindi natin makikita ang certificate of authority na sila ay pwedeng magpautang. So, X po sa factor number 1. Factor number 2, dapat po hindi loan shark ang isang online lending app, pero si High Peso po ay isa din po sa mga loan shark. Malaki po ang processing fee nila, halos kalahati po. Mataas din ang interest na idadagdag doon sa babayaran ninyo. Ang isang loan shark na online lending app ay kailangan nyo po ang tatlong bagay na kailangan yung i-provide on your due date. Kung magbabayad po kayo, hindi lang po principal amount ang pwedeng ibayad nyo po sa kanila, dahil kasama po dito ang pangalawa, which is yung processing fees, at ang pangatlo yung interest. So tatlo po talaga ang dapat ninyong hanapin na halaga. Hindi po pwede na principal lang ang babayaran ninyo, hindi din pwede na yung processing fee lang, hindi rin pwede na yung interest lang. Lahat talaga. Kasi kung hindi po ninyo i-fully paid yung inyong loan sa kanila, ay mangyayari po yung factor number 3. So,
Kung kayo po ay hindi makapagbayad sa due date, nako, be ready. Be ready kasi mayroon po silang gagawin hindi maganda sa inyo. So sa factor number 2, si High Peso ay hindi isa din siyang loan shark, kaya hindi natin siya maaaring i-recommenda dito. So X din po siya sa factor number 2. Ang masama pa dito, ang kanilang pong term ay napakaiksi. Bukod doon sa tatlong factors na tinitingnan natin na dapat hindi loan shark ang isang online lending app, ang pinakamahirap, malaki ang babayaran mo sa loob lamang ng maikling panahon. So kailangan nyo pong ibalik yung pera within 7 days. Oo. At asahan nyo po 3 days before sa inyong due date ay may tatawag na sa inyo para kayo ay i-remind. Nanggugulo po. Nanggugulo, nagpapaluap. Akala nila takbuhan mo yung utang mo. Kaya minsan yung iba, imbis walang plano na takbuhan yung utang, na imber na. Ano mo yun na imber na? Wala na, nainis na. Nainis na sila sa collector dahil sa kakulitan na paluap ng paluap kahit malayo pa yung due date. Pangatlong araw pa lang, pero tumatawag na. And then, kung hindi ka makapagbayad, mag-overdue ka na, so ipo-forward na nila doon sa kanilang mga collectors ang inyong personal details. Yung pangalan niyo po, asahan niyo na mapupunta yan sa mga mapang-abuso na mga ula collectors. Manghaharas lang naman sila at mananakot sa inyo. Kaya nyo ba yun? Kung hindi kayo sanay, humanda na kayo kasi yun talaga gagawin nila. Unang-una, mangungulit, mangiinis, mananakot, at kung hindi nyo pa sila pansinin, ipapahiya kayo sa lahat ng mga contacts ninyo. Ipapahiya kayo. Paano? Makakatanggap ng text blast lahat ng mga numbers na nasa inyong phone book. At doon sa text na yon, ipapahiya nila kayo na kayo po ay scammer at ginawa nyo pong co-maker yung mga contacts ninyo na hindi nagpaalam. Ang dami pa nilang sasabihin. Dami pa nilang sinasabi. Maaaring sasabihin kapag kayo talaga ay walang ginagawa para mabayaran sila. Then, bukod doon, magbabanta din sila na kayo po ay ipopost sa social media. Magko-comment daw sila sa mga page or mga Facebook group ng inyong barangay, ng inyong bayan, para lang talaga mapansin ninyo na nandyan sila at kailangan nila ang inyong bayad. Then, magpapadala daw ng riding in tandem. Mag-order daw ng maraming item mula sa Lazada at sa Shopee at magpadala pa ng kabaong. Ang dami, di ba? Ang dami nilang gagawin. Pero lahat po yan ay puro pananakot lamang. At yun nga ang binanggit doon sa bagong na-raid na ula, na sila po ay walang ibang ginagawa kundi mangharas, manakot, mamamahiya at mambabanta. Kung kayo po ay nakaranas ng ganyan, huwag niyo na pong bayaran. Huwag niyo na bayaran. Huwag na kayong mag-effort pang bayaran yan sila. Mga illegal po yan. At si High Peso, by the way, ay X din po sa factor number 3. Kaya overall, ang hatol natin ay huwag po ninyong paniwalaan itong online lending app na to dahil hindi po ito legit at wala itong ibang habol sa inyo kundi kumita. Yan. Kaya kung nakautang na kayo sa kanila, kung hindi nyo kayang bayaran, huwag na kayong umutang sa ibang ula para mabayaran sila dahil mapapahamak lang din na kayo. Mas marami na ngayon ang hahabol sa inyo at manggugulo sa inyo, manghaharas, mananakot at mamamahiya plus mambabanta pa. So guys, please paki-like and share sa video na to para marami po ang makakaalam, lalo na yung mga yung mga biktima ni High Peso. Please nyo po, please i-share niyo po sa mga kakilala ninyo. At huwag niyo pong tangkilikin ang online lending app na to. Ito po sila ay mga loan shark at nang bibiktima po, mga scammer po sila
mga scammer. So, wag din kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Shoutout sa lahat ng aking mga viewers, mga subscribers, at sa aking mga members. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.